Bino mga kapatid, tayo ay makapakinig ng isang pahayag, pagmadla. Ito po ay napapanahon sa panahon natin. Ito po ay sa pamagitan po ng ating pahayag. Ito po ay papahayag nito ni Brother Eugene Mendoza, nagbumula pa po sa Sucat South. Ng kanyang pamagat ay tularan ng Ama ng magiliw na kaawan. Pakisuyo po, Brother Mendoza. Tularan ng Ama ng magiliw na kaawaan. Beno, para lubusan nating matularan ng Diyos na Yehova sa kanyang napakagandang katangian na ito, pag-usapan muna natin kung ano ba yung ibig sabihin ng awa o ano ba yung diwa nito. May dalawang sitwasyon na maaari tayong magpakita ng awa. Ang una ay yung pagpapatawad sa kasalanan at yung pangalawa, pagpapakita ng konsiderasyon, may biging konsiderasyon sa mga nangangailangan. At sa dalawang sitwasyon na ito, para masabi nating lubos na maganap na naipakita yung awa, kailangan ng pagkilos. Kaya pag-usapan natin yung unang sitwasyon, pagpapatawad sa pagkakamali, at tutulungan tayo ng ilustrasyon ni Jesus na nakaulat. Sa Mateo, Kabanata 18, ito'y tungkol sa isang hari at isang alipin na may napakalaking pagkakautang. Imposibleng mabayaran. Nung oras na para hatulan itong alipin na ito, ang hatol sa kanya, ibenta siya kasama ng kanyang mga kamag-anak, ari-arian, para may pambayad sa kanyang utang. Pero nagsumamo itong alipin, nagmakaawa siya sa hari. Sabi niya, hari, pakisuyo, maawa ka sa akin, huwag mong gawin sa akin ito. Napakilos ngayon yung hari. Nakadama siya ng awa, ang ginawa niya, kinansela niya yung napakalaking utang. Kaya masasabi na lubos na nagpakita ng awa yung hari kasi nakadama siya, kumilos, kinansela yung utang. Dakuan naman po natin yung ikalawang sitwasyon. Yung pagpapakita ng kabaitan at konsiderasyon sa mga nangangailangan. Ang kukunin naman nating halimbawa, yung ilustrasyon ulit ni ang ating Panginoong Hesus tungkol sa isang Samaritano na nakaulat sa Lucas, Kabanata 10. At maalala natin na sa istorya na to, mayroong isang lalaki na nabiktima ng magnanakaw. Iniwanan siyang halos patay na at hubot-hubad sa tabi ng kalye. Ngayon, merong unang dumaan ay isang saserdote. Ang ginawa, lumipat siya sa kabilang parte ng daan, iniwasan niya yung nabiktima ng magnanakaw, nilagpasan. Ang pangalawang dumaan ay isang Levita. So, ganun din ang ginawa niya. Pagkakita doon sa nabiktima ng magnanakaw, umiwas siya, pumunta sa kabila, at nilagpasan niya lang yung biktima ng magnanakaw. Ngayon, pangatlong dumaan, isang Samaritano. Pagkakita, dali-dali niyang hinugasan yung sugat ng langis at alak at binendahan, sinakay sa hayop at dinala sa isang bahay tuluyan. Kaya maliwanag dito sa tatlo na ito, yung Samaritano ang nagpakita ng awa. Ngayon, alam na natin kung ano ba yung ibig sabihin ng awa, ano yung diwa nito. Meron bang pinanggagalingan itong awa? Saan ba nagmumula ito? Pakisuyo, basahin natin yung sagot. Sa 2 Korinto, Kabanata 1, talata 3. 2 Korinto, Kabanata 1, talata 3. Sabi, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, ang Ama na magiliw at maawain, at ang Diyos na nagbibigay ng kaaliwan sa anumang sitwasyon. Kaya kung papansinin natin sa bandang gitna, sabi, Ama na magiliw at maawain, at ang Diyos na nagbibigay ng kaaliwan sa anumang sitwasyon. Dahil siya ang pinagmumulan nito, siya rin ang nagbibigay. Kaya maliwanag, ang Diyos na Yehova ang pinagmumulan ng magiliw na kaawaan. Bakit ba mahalagang malaman ito? At darating sa punto ng buhay natin, mangangailangan tayo nito.
Dahil alam natin yung pinanggagalingan, alam natin kung sino yung lalapitan. Oo, yan ang Diyos na Jehovah. Ang salitang kaawaan sa Gregong salita ay may idea na pagkadama ng habag sa pagdurusa. At yan ang nararamdaman ng Diyos na Jehovah kapag tayo nagdurusa. At walang exempted dito, no? Lahat tayo, mayaman, mahirap, matanda, bata, at kahit pang anong antas natin sa buhay, katayuan, lahat tayo ay nagkakasakit, tumatanda, namamatayan at mamamatay. Kaya sa mga pagkakataon na ito, na pag dumanas tayo ng ganito sa ating buhay, paano ba tayo inaaliw at binibigyan ng awa ng ating Diyos na Jehovah? So may dalawang paraan kung paano niya ito binibigay. Una, sa pamamagitan ng Biblia. Bakit? Bakit natin nasabi sa pamamagitan ng Biblia? Pinapaalala ng Biblia sa atin yung kanyang napakagandang plano at pag-asang inaalok sa mga masunuring tao. Isang paraisong lupa kung saan wala na nagdurusa, walang may sakit, walang nagugutom. Kaya pag naaalala natin ito, naalala natin na, pansamantala lang pala itong maghihirap natin. What is 70 years? Kung sabihin pa natin maghirap tayo ng 70 years, 80 years. Ang kabilang equation nun ay everlasting life. Kaya talagang masasabi natin na pansamantala lang ito. Mapapatibay tayo ng pananalita sa Biblia. Ang pangalawang pagtulong sa atin ng Diyos na Yahweh sa pamamagitan ng panalangin. Mababasa natin sa Pilipos, Kabanata 4, na bibigyan niya tayo ng kapayapaan ng isip at babantayan niya ang ating puso. Tandaan po natin na hindi lahat ng problema ay may solusyon. Meron tayong mga problema na talagang walang solusyon at hindi makahimalang aalisin ni Jehovah lahat ng problema natin. Pero sa panalangin, mabibigyan niya tayo ng kapayapaan ng isip at babantayan ng ating puso. Pakisuyo po sa picture. Yan. Yan po ay larawan ng isang ina at bagong silang na sanggol. Kadalasan nga naiiyak pa yung ina dyan kasi nakikita niya yung walang kamuwang-muwang na sanggol na ang damdamin niya, kailangan ako ng bata na ito para mag-survive. Ganyan nilarawan yung maibiging magiliw na pagkamahamagi ng Diyos para sa atin. Salamat po sa picture. Pero ang totoo, mas masidhi pa nga ang magiliw na pagmahabagi ng Diyos na Jehovah para sa atin. Paano natin nasabi yan? Pakisuyo, basahin po natin yung Isaiah 49:15. Isaiah 49, verse 15. Diyan na po kayo. Malilimutan ba ng ina ang kanyang pasusuwing anak? O hindi ba siya maaawa sa anak na isinilang niya? Kahit pa makalimot ang isang ina, hindi ko kayo malilimutan. Bigyan din natin yung huling parte ng teksto. Kahit pa makalimot ang isang ina. Sabi ni Jehovah, hindi ko kayo malilimutan. Kaya kitang-kita natin, kumbinsido tayo na si Jehovah ang perpektong personifikasyon sa pagpapakita ng magiliw na kaawaan. At hindi rin siya nagtatangi. Paano natin nasabi yan? Nagpapaulan siya at nagpapaaraw kapwa sa mga balakyot at mga matuwid. At maaari ba niyang pigilin ang mga elemento na ito? Kayang-kaya niya, Yung sa ulat po ng Josue Kabanata 10, pinatigil niya ang araw, pinahinto niya para tulungan si Josue manalo sa laban sa mga Amorita. Kaya kayang-kaya niyang gawin, pero hindi niya ginagawa. Gusto niya lahat makinabang at talagang pinapasikat niya ang araw at pinapaulan kahit sa mga hindi naglilingkod sa kanya. At marami ring halimbawa kung paano nagpakita ng awa ang Diyos na Jehovah sa mga Israelita bilang isang grupo. Kung ating matatandaan nung sila'y nasa ilang, sa kalagitnaan ng kanilang paglalakbay, nagpauna sila ng 12 tiktik para mag-espiya sa lupang pinangako.
At pagbalik ng 12, 10 nag-ulat ng negatibo. At yung 2, nag-ulat naman ng positibo. Si Joshua at si Caleb. Ang sabi ng 10, naku, hindi natin sila kaya. Malalaki sila, higante sila, mga Nephilim. Ang sabi naman ni Joshua at ni Caleb, kaya natin silang talunin, bibigay sila sa atin ni Jehovah. Napakaganda ng lupain. Naniwala itong mga Israelita doon sa 10, no? Bukod sa naniwala, nagrebelde pa sila. Tinangka nilang batuhin si Joshua at si Caleb. Tinangka nilang patayin upang may mamuno sa kanilang iba at bumalik sa Ehipto. Pero ilang buwan pa lang ang nakakalipas nang pinuksan ng Diyos na Jehovah ang kapangyarihan pang daigdig na ito, itong Ehipto na ito, kitang-kita ng mga mata nila. Pinuksan ni Jehovah sa dagat na pula. Ilang buwan pa lang ang nakakalipas. Kaya't hindi ba magpapakita ng kawalan ng pananampalataya ito at pagre-rebelde? Ang kaso po ng pagre-rebelde ay may parusang kamatayan. Pero nagpakita ng awa si Jehovah sa kanila, hindi siya pinuksa, nagpigil siya. No? Hindi niya pinuksa itong matigas na leg na henerasyon na to. Ang ginawa niya, hindi nakapasok itong henerasyon na to sa pangakong lupang pinangako, yung next generation na nakapasok. Kasama si Joshua at si Caleb. At kahit pa nga, kasalanan ng mga Israelita, yung kasalanan nila, kaya sila napapunta sa mga ganitong mga sitwasyon, tinutulungan pa rin sila ng Diyos na Jehovah. Sa Hukom Kabanata 2:3, nung nasa lupang pangako na sila, paulit-ulit silang bumaling sa mga wad na Diyos. At dito, nasagad na yung awa ng Diyos na Jehovah, pinahintulutan ngayon silang mabihag ng mga Asyriano. Samantala, nagbigay naman siya ng awa doon sa 2 tribo ng Huda na naglilingkod sa kanya at iniligtas sila. Iniligtas itong mga 2 tribo na ito sa mga Asyriano. At kamusta naman sa isang individual kapag nagkasala ang isang individual? Tingnan natin yung halimbawa ni Haring David. Alam natin na si Haring David ay nagkasala ng pangangalunya at pagpatay. At kung korte ng tao ang humawak rito, kamatayan din ang hatol kay David at Bathsheba. Pero ang Diyos na Jehovah ang humawak ng kaso na ito. Bakit? Kasi ang Diyos na Jehovah nakakabasa ng puso Nakita niya yung pagsisisi. Yung tunay na pagsisisi ni Haring David. Saka may magandang track record ito si David sa harap niya. Ilang beses siyang tinangkang patayin ni Haring Saul, nung siya'y tinutugis nito. Pero nagkaroon siya ng ilang pagkakataon na pwede niya nang patayin si Saul. Pero dahil sa respeto niya kay Jehovah, ang pinakamataas na hukom, hindi niya ginawa ito. Nagpakita ng awa si David at hindi niya pinatay si Saul. Kahit napakadami niyang dahilan para gawin niyon. Kaya makikita natin yung puso ni David, no? Kaya pinatawad siya ng Diyos na Jehovah sa pagkakataon na ito. Pero tandaan natin, sa kadalang katarungan at kaawaan ng Diyos na Jehovah, no? Hindi porke naawa siya, nawawala ng katarungan. Bakit ulit nasabi yan? Kasi nga siya ay nakakabasa ng puso. Walang makakapaglinlang sa Diyos na Jehovah. Pag nakita niya ang puso natin, tunay tayong nagsisisi, patatawarin niya tayo. Pakisuyo, basahin natin yung Mateo, Kabanata 7. Talata 1 hanggang 2. Mateo 7, 1-2. Huwag na kayong humatol para hindi kayo mahatulan. Dahil kung paano kayo mahatol, gayon kayo hahatulan, at kung paano nyo tinatrato ang iba, ganun din nila kayo tatratuhin. Kaya pansinin natin, no, kung paano tayo nakikitungo sa iba, ganun ibabalik sa atin. No? Kaya ang aral, magpakita tayo ng awa sa iba, at sigurado, ibabalik sa atin ni Jehovah yun. Pagkapakitaan niya tayo ng awa kapag kinailangan natin ito. At mayroon ba tayong makikitang halimbawa sa pagtulad nito sa lupa? Meron. Siyempre yan ang Panginoong Jesus nung nandito siya sa lupa. No? Lubusan tinularan ni Jesus ang kanyang ama sa pagpapakita ng awa. Pero bago natin pag-usapan yan, pag-usapan muna natin 2 tanong. Bakit
at paano. Bakit ba mahalaga magpakita ng awa at paano natin may papakita ito? No? May tama palang paraan. Sa tanong na bakit, mapapanatili ang ating mabuting kaugnayan sa Diyos na Yehova kung tayo ay magpapakita ng awa. So yung ating relasyon sa Diyos na Yehova, no? Inaasahan niya na magpapakita tayo ng awa kung paano nagpapakita siya ng awa sa atin. Lalong-lalo na doon sa mga baguhan sa katotohanan at mga huminto na sa paglilingkod sa Diyos ni Jehova. May pribilehiyo tayo na tularan ng pangmalas niya sa kanila. No? Gusto nila Jehova na maligtas ang lahat, lalo-lalo na itong mga grupo na ito dahil kilala na itong mga grupo na ito sa Diyos na Jehova. At ang totoo, sa mga nakaraang buwan, sa paglilinaw sa ating mga pag-unawa sa mga turo, yung kung maalala natin yung turo na pagka pumasok ng malaking kapighatian, huli na para sa lahat. Wala nang taong makakapagsisi, hindi na sila makakasama sa atin. Pero sa paglilinaw, walang nakakaalam. Baka meron tayong nakita mga last minute repentant. Ano kaya maaari natin maramdaman? Pwede ba tayong magsabi, 50 years na akong lingkod ng Yehova, 50 years na akong nagbabahay-bahay, 50 years na akong Arabi, tapos ito last minute kasama. Parang lugi So, ganun ba magiging damdamin natin? Tutularan natin ng Diyos na Yehova kung paano gusto niya maligtas ang lahat. Ganun din yung magiging damdamin natin. Welcome ang lahat. Kaya talagang lumitaw yung awa ng Diyos na Yehova habang lumalapit ang kanyang dakila at kamangamangang araw. Sinabi ng Diyos na Yehova sa pamamagitan ni Propeta Oseas na may biging kabaitan ang kinalulugdan niya at hindi hain. At sinipian ng Panginoong Hesus, sa Mateo Kabanata 9, binanggit naman ang ibig ko ay awa at hindi hain. Ibig sabihin talagang kailangan ng gawa, mawabaliwala itong gawa ng pagsamba, itong hain natin itong mga pagdalo sa pulong, pagministeryo, kung hindi natin nilalagyan ng gawa yung pagpapakita ng awa. Kaya sa tanong naman na paano, may wastong paraan pala, kung paano may papakita ito. Sa Mateo, Kabanata 6, ang talata 1 hanggang 4, yung diwa ng teksto, yung motibo natin sa pagbibigay ng tulong. Yun yung pinakamahalaga. Kailangan ito ay upang mapaglugudan ng Diyos na Yehova at dahil gusto natin tulungan ng mga tao. Magbigay tayo sa lihim. Pag nagbigay tayo sa lihim, walang nakakakita, ang gaganti sa atin ang Diyos na Yehova. Nakaulat din niya sa teksto, para bagang nagpapautang tayo sa pinakamayamang persona sa buong mundo, sa buong universo. Di ba, kaya ibabalik niya ang pagpapala? Ba, siguradong sobra-sobra. Kaya, kung gusto natin magbigay ng tulong, pwede naman, naka-broadcast, may picture, may video, katulad ng ginagawa ng karamihan ngayon sa social media. Pero, yun na yung gantimpala nila. Yung pag pinuri sila, yun na magiging gantimpala. Kaya ang gusto natin, magbigay tayo sa lihim at bigyan natin ng dignidad yung binibigyan natin ng tulong. At didiinan naman natin ngayon yung pagkilos. Nangangailangan ng pagkilos, ang pagpapakita ng awa. Balikan natin yung ilustrasyon tungkol sa Samaritano. Kung maalala natin, binanggit doon yung dalawang grupo ng tao. Yung saserdote at Levita. Ba't kaya binanggit itong mga taong na to? Yung particular na posisyon nila. Ito po mga grupo ng mga tao na ito, ito yung mga busy-busy, may kinalaman sa pag-aayos ng templo, pagsasaayos ng pagsamba. Busy sila araw-araw. Pero sa tatlo, kasama yung Samaritano, yung tumulong sa nangangailangan, sino kaya nagpasaya ng puso ng Diyos na Yehova? Itong busy sa mga spiritual na gawain, sa kanilang mga pribilehiyo, pero hindi nagpakita ng awa dun sa tao. O itong isang Samaritano na tinuturing pa nga mga pagano, ang nagpakita naman ng awa dun sa
taong na biktima. No? Sino kaya ang nagpasaya ng puso niya? Oo, yung Samaritano. Kaya dinidiin nito yung kahalagahan ng pagkilos. Ano? Lagyan natin ng gawa yung ating awa. At ito na po yung halimbawa naman ng Panginoong Hesus. Ano? Paano na ba niya natularan ang Diyos na Jehovah? Ang Panginoong Hesus magiliw at mahabagin kapag gumagawa ng himala. Sa Mateo, Kabanata 20, mababasa natin na may 2 lalaking bulag siyang pinagaling. At sa Marcos naman, Kabanata 1, talata 40 hanggang 42, nakulat naman dito yung isang ketungin na pinagaling niya. Sa parehas na pagkakataon na ito, parehas niya itong hindi basta pinagaling, kinausap at hinawakan o hinipo niya itong mga ito. Maaari ba siyang magpagaling ang Panginoong Hesus ng hindi hinihipo ang tao? Kaya niya yung, kung natatandaan natin yung inaagasan ng dugo, yung babae na humipo ng laylayan ng damit niya. Ito po ay gumaling, ano? Hindi po siya hinawakan ni Hesus. Pero dito, sa pagkakataon na to, hinawakan niya, hinipo niya. Yung isang sakit po na pinagaling niya ay ketong. Ang tanong sa atin, kaya ba nating humipo ng isang ketungin? Palagay ko, magdadalawang isip tayo. No? Pero ang ating Panginoong Hesus, hinipo niya. Nakaulat po yan sa Marcos. Kaya kitang-kita niya, no? Kitang-kita natin, no? Yung magiliw na kaawaan na ipinakita ni Hesus, perpekto niyang natularan ang Diyos na Jehovah. At dahil din sa kanyang damdamin na yan, naudyukan siyang gawin yung mas mahalagang gawain, yung pagbabalita ng magandang mabuting balita ng kaharian, yung permanenteng solusyon sa problema ng sangkatauhan. Kaya kahit oras na ng pahinga niya, pagod na siya, 10 oras ng gabi, hanggat may pagkakataon, nangaral ng Panginoong Hesus. Kaya nakita natin ngayon, yung napakagandang halimbawa ni Hesus na maaring nating tularan. Pag-usapan naman natin ngayon yung pagkapit ng ating mga natalakay. No? Dahil ang Diyos na Jehovah ay nagpapakita ng awa, makatwiran lang na magpakita rin tayo ng awa. Pakisuyo, basahin natin yung Lucas, Kabanata 6. Talata 36. Lucas 6:36. Nandiyan na kayo. Patuloy na maging maawain gaya ng inyong ama na maawain. O gusto ng Diyos na Jehovah na patuloyan, yung pagbigay ng awa ay patuluyan, yung susing salita. Ibig sabihin, hindi paminsan-minsan. Patuluyan. At merong 4 na paraan para maipakita natin ang awa. Pag-usapan natin yung una. Una, yung maging mapagpatawad. Balikan natin yung ilustrasyon naman ng hari at alipin. Matatandaan natin na pinatawad ng hari yung alipin sa kanyang pagkakautang. At nung lumabas naman tong alipin na ito, nakita niya yung kapwa alipin niya na may utang sa kanya. Ginawa niya, sinakal niya, sinunggaban. Magbayad ka ng utang mo. Hindi niya pinatawad itong kapwa niya alipin. Talagang tinuluyan niya, pinakulong niya. Pag-usapan natin yung utang. Ang utang ng alipin na ito, na pinatawad ng hari, ay nagkakahalaga ng 2 bilyong piso sa ngayon. Yung kinansela ng hari, Yan po ay 10,000 talentong pilak Kaya pag kinonvert natin yan, 2 bilyon. Sino kaya makakabayad dito? Palagay ko, wala. Ngayon, ang halaga naman ng utang ng kanyang kapwa alipin sa kanya ay 100 denaryo o parang 3,500 pesos ngayon. Napakalayo, Hindi niya nakita yung bilyong-bilyong piso ang halaga na pinatawad sa akin. Ibig sabihin, sobrang laki ng pagkakautang na to na imposibleng mabayaran. Sa ilustrasyon na to, kumakatawa ng hari sa Diyos na Jehovah, kaharian niya, at kumakatawan tayo sa alipin na kinansela yung utang. Kaya ang tanong, sa ating mga kapwa na nagkakasala sa atin, mga kapatid sa kongregasyon na nagkakasala sa atin, kailangan ba tayo magpatawad? Parang hindi akma yung salitang kailangan, Obligado tayong magpatawad sa laki ng utang na pinatawad sa atin ng Diyos na Jehovah sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang anak para matubos tayo sa kasalanan. Kaya yun yung unang
paraan, ano? Magpatawad sa kasalanan. Yung pangalawang paraan naman, magbigay tayo mga nakakapagpatibay na salita. Bigyan natin ng oras yung mga kapatid natin na mga nanghihina, mga nanlulumo. Dahil makakapagbigay tayo yan dahil binibigyan tayo ng Diyos na Yehova ng kaaliwan. Yan ay mababasa natin sa 2 Korinto, Kabanata 1-4. Kung nabibigyan tayo ng Diyos na Yehova, makakapagbigay rin tayo. Yan yung pangalawa, no? Aliwin ang mga kapatid na nahihirapan. At sa pangatlo naman, ibahagi sa iba kung anong meron ka. Ito yung mga practical na paraan. Ano? Yung mga hindi matuwid na kayamanan, ibahagi natin, no? Inuudyukan tayo ng unang 1-3, 17-18 na ipakita sa gawa, hindi lang sa salita ang pagtulong natin. No? Kaya lagyan natin ng gawa. At pang-apat naman, ito yung pinakamahalaga. No? Last but not the least, ito yung pagtulong sa mga tao na masapatan yung kanilang spiritual na pangangailangan. Yan po yung ginagawa natin pag may ministeryo. No? Ito kasi, it equates to everlasting. Yung paggawa natin ng alagad. Pag may natulungan tayo, na-imagine ba yun? Tapos makita natin sila sa bagong sanlibutan. Pare-pares tayo nakatawid. Hindi ba't maaaring mag-umapaw yung galak natin? Kaya ito yung pinakamahalaga. Maging aktibo tayo sa pagmiministeryo, kung anumang pitak ito. Marami tayong avenue ngayon. Ano? May telephone witnessing, merong letter writing, merong card witnessing, pagbabahay-bahay, informal. So marami tayong avenue ngayon ng paghahayag ng mabuting balita. No? Kaya ito napakagandang isama sa ating routine. Kaya bigyan din natin yung 4 na paraan. So, yung una, magpatawad sa kasalanan. Pangalawa, magpakita tayo ng empatya, no? O magbigay ng mga nakakapagpatibay na pananalita sa mga nanlulumo, mga kapatid natin. Pangatlo, gamitin yung mga hindi matuwid nating kayamanan, no? Tumulong sa mga praktikal na paraan. At pang-apat, maging aktibo sa gawaing pagmiministeryo upang magamit natin ng ating sarili, makatulong sa iba na malaman rin nila yung napakagandang layunin ng Diyos na Yehova para sa tao at sa lupa. Kaya anong kapakinabangan ng pagbibigay ng awa sa iba? Siyempre may pakinabang tayo, no? Basahin natin yung ulat ng Mateo 5. Pakisuyo, Mateo, Kabanata 5, talata 7. Maligaya ang mga maawain dahil pagpapakitaan sila ng awa. So may dalawa agad tayong nakita ron, ano? Una-una, magiging maligaya tayo. At pangalawa, pagpapakitaan din tayo ng awa ng Diyos na Yehova. Kaya makakasigurado tayo, no, na hindi tayo malulugi kung magpapakita tayo ng awa sa iba. Kaya ano ba ang paghimok at paalala sa atin sa umaga na ito? Para maisama po natin sa maikli, patuloyan na maging mawain sa iba at more importantly, napakahalaga, samahan ito ng pagkilos. Hindi ba naririnig natin na action speaks louder than voice? Totoo po yun, no? Mababaliwala lahat ng salita natin kung di tayo nagpapakita ng gawa. Kaya sa paggawa nito, matutularan natin ng Ama ng magiliw na kawan. Magandang umaga po. Maraming salamat, Brother Eugene Mendoza, sa iyong pahayag. Talagang nakapagbibigay sa amin ng tibay na manampalataya na dapat natin tularan ang Diyos na Yehova na magiliw na pagkamawain. At ganoon po mga kapatid, susunod ang lahat tayo naninyahan na makakapanig tayo ng isang pahayag muli na ang pamagat ay dinaignig Jesu-Kristo ang mundo, paano at kailanman. Pero tayo ay tutungo na sa susunod na pahayag, pag-aaral ng bantayan,
Ito ay pangasiwaan ni Brother Danilo Calso na ang pamagat ay ang pag-aaral ng bantayan, Agosto 24, 2024, Artikulo 32. Gusto ni Jehova na ang lahat ay magsisi. So you, brother. Muli, magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid, at ganyan din yung mga kaibigan at mahal nating mga kaibigan dito sa Zoom na kasama natin ngayon. Ano? So, tayo ngayon ay dadako sa ating pag-aaral ng Biblia gamit ang magasin bantayan at pasisimulan po natin ito sa magitan ng pag-awit. Awit bilang 44 na ang pamagat ay panalangin ng nanghihina. Ibinatay ito doon sa awit chapter 4, verse 1 ng Biblia. Ang ating pag-aaralan ay nasa araling Artikulo 32 na tayo, no? At ang pamagat, nais kong ulitin, gusto ni Jehova na ang lahat ay magsisi, no? So, ang susing teksto natin ay nasa 2 Pedro 3:9. Ang sabi dito kung bakit gusto ni Jehova na lahat ay magsisi, kasi hindi gusto ni Jehova na mapuksa ang sinuman, kundi gusto niya na ang lahat ay magsisi. So, anong focus ng ating pag-aaral ngayon? Alamin natin kung anong ibig sabihin ng pagsisisi. Pangalawa, kung bakit ito kailangan. At kung paano tinutulungan ni Jehova ang lahat ng uri ng tao na magsisi. Ngayon, ang ating pag-aaralan, ano tatalakayin natin sa artikulong ito? 3. Ano? Una, titingnan natin kung ano tinuturo ni Jehova sa Israel tungkol sa pagsisisi. Pangalawa, aalamin natin kung paano inaakay ni Jehova ang mga makasalanan na magsisi. At ang pangatlo, tatalakayin natin kung ano ang natutuhan ng mga tagusunod ni Jesus tungkol sa pagsisisi. So, simulan na natin ating discussion. Ating lingin ngayon ng ating tagabasa, si Brother Bong Libres. Paragraph 1, Brother Bong, please. Kapag may nagawa tayong mali, napakahalagang magsisi tayo. Sa Biblia, kapag nagsisisi ang isang tao, nalulungkot siya at nakikita niyang maling-mali ang ginawa niya. Itinitigil na rin niya ang paggawa nito at determinado siyang huwag nang maulit ito. So ano ang ginagawa ng isang taong nagsisisi? Meron 3 yan no? Nabigyan ng isa, Sister dito, Jana, please. Nagagawa po magbago ng isang tao dahil nagsisisi po siya at nakikita po niyang maling-mali ang ginagawa niya. Kaya itinitigil niya po yung paggawa ng kasalanan. At pagkatapos, yung pangatlo, 2 na mention no? Una, nalulungkot siya na maling-mali ginawa niya. Pangalawa, binanggit niya, tinitigil na niya paggawa. Ang pangatlo, ay Sister dito naman, Malaluan. At determinado po siya na huwag po itong maulit. Ayan. Okay, good. So, tingnan natin dito kung bakit mahalaga na maintindihan natin kung anong ibig sabihin ng pagsisisi. Okay. Paragraph 2. Bakit dapat maintindihan ng lahat ng tao kung gaano kahalaga ang pagsisisi? Kasi nagkakasala tayong lahat araw-araw. Dahil lahat tayo nanggaling kina Adan at Eva. Walang isa man sa atin ang perpekto. Lahat tayo nagmana ng kasalanan at kamatayan. Kahit ang mga taong may matibay na pananampalataya, gaya ni Apostol Pablo, nahihirapan ding labanan ang kasalanan. Pero ibig bang sabihin ito, dapat lagi na lang tayong malungkot dahil sa mga kasalanan natin? Hindi. Napakamaawain ni Jehova at gusto niya tayong maging masaya. Pansinin ang isang ulat tungkol sa mga Hudyo noong panahon ni Nehemias. Ayaw ni Jehova na sobra silang malungkot dahil sa mga kasalanang nagawa nila noon. Gusto niya na maging masaya sila sa pagsamba sa Kanya. Alam ni Jehova na magiging masaya tayo kapag nagsisisi tayo. Kaya ipinapaliwanag niya kung bakit mahalagang magsisi. Kapag pinagsisihan natin ang mga kasalanan natin, makakaasa tayong papatawarin tayo ng maawain nating Ama. Salamat. Paragraph. Pabasa mo natin ang Nehemiah chapter 8, verse 9 to 11. Brother Odi, sige.
at si Nehemias na siyang gobernador noon, si Esdras na saserdote at taga-kopya at ang mga Levita na nagtuturo sa mga tao ay nagsasabi sa buong bayan, ang araw na ito ay banal kay Jehovah na iyong Diyos. Huwag kayong magdalamati o umiyak. Ang buong bayan kasi ay umiiyak habang narinig nila ang nilalaman ng kautusan. Sinabi niya sa kanila, sige, kumain kayo at na pinakamasarap na pagkain at uminom kayo ng matatamis at padadalhan ninyo ang pagkain ng mga walang naihanda. Dahil ang araw na ito ay banal sa ating Panginoon at huwag kayong malungkot dahil ang kagalakang nagmumula kay Jehovah ang inyong muog. At pinapayapa ang mga Levita at ang buong bayan at sinabi, huwag kayong umiyak dahil banal ang araw na ito at huwag kayong malugmok. Yan, okay, dito. Bakit dapat maintindihan ng lahat kung gaano kahalaga ang pagsisisi? Bakit kaya, mga kapatid? Sinong nais na sumagot dito sa Zoom? Meron pa sa Zoom? Okay, dito tayo sa hall. Sister Rose Libres, please. Kasi kapag nagsisi nga ng taimtim ang isa, makakaramdam talaga siya ng kalungkutan. Pero hindi naman ibig sabihin nito na lagi na lang tayong malulungkot dahil ayon nga sa tekstong binasa, ayaw ni Jehovah na sobra tayong malungkot at gusto niya rin na maging masaya tayo. Kaya pinapayo niya tayong magsisi dahil alam niya na kapag nagsisi na tayo, gagaan yung ating pakiramdam at magiging masaya na tayo. Ayan, oo, no. So, lahat ba kailangan magsisi? Brother Rizal? Lahat tayo ay nagawa ng kasalanan at kamatayan. Kaya lahat tayo ay dapat magsisi kasi lahat tayo ay nakakagawa ng kasalanan araw-araw. Ayun, oo, tama, no? Tama. Okay, so maraming salamat. Kaya napakahalaga ang pagsisisi, no? So, lipatan natin ngayon itong kung anong pag-aaralan natin ngayon sa paragraph 3. Ano pa ang kailangan nating malaman tungkol sa pagsisisi? Sa artikulong ito, pag-uusapan natin ang tatlong bagay. Una, titingnan natin kung ano ang itinuturo ni Jehovah sa Israel tungkol sa pagsisisi. Pagkatapos, aalamin natin kung paano inaakay ni Jehovah ang mga makasalanan na magsisi. At panghuli, tatalakayin natin kung ano ang natututuhan ng mga tagasunod ni Jesus tungkol sa pagsisisi. Okay, salamat. So, ano yung tatalakayin natin ngayon sa artikulo? Magbigay nga ng isa muna. Si Joby, pakinggan naman natin si Joby. Isa lang Joby muna. Ha? Okay. Una, titignan natin kung ano ang itinuro ng Jehovah sa Israel tungkol sa pagsisisi. Very good. Pangalawa, yun naman si Andre, si Panganiban, Brother Panganiban, yung bata. Pagkatapos, aalamin natin kung paano iniaakay ni Jehovah ang mga makasalanan na magsisisi. Ayan. Pangatlo, tatalakay natin. Doon naman, sa dulo naman. Si El naman, si El. Tatalakayin natin kung ano ang natutuhan ng mga tagasunod ni Jesus tungkol sa pagsisisi. Ayan, okay. So, unahin na natin ngayon kung anong tinuturo ni Jehovah sa Israel tungkol sa pagsisisi. Ina natin to, paragraph 4. Nang organisahin ni Jehovah ang mga Israelita na maging bayan niya, nakipagtipan siya sa kanila at tinanggap nila iyon. Kung susundin nila ang mga utos niya, poprotektahan niya sila at pagpapalain. Sinabi ni Jehovah, ang utos na ito na ibinibigay ko sa inyo ngayon ay hindi naman napakahirap sundin o napakalayo sa inyo. Kung magre-rebelde sila, halimbawa, kung sasamba sila sa ibang Diyos, aalisin niya ang proteksyon niya at magdurusa sila. Pero kahit mangyari iyon, posible ulit nilang makuha ang pagsang-ayon ng Diyos. Pwede silang manumbalik sa Diyos nilang si Jehovah at makinig sa tinig niya. Ibig sabihin, pwede silang magsisi. Kung gagawin nila iyan, lalapit si Jehovah sa kanila at pagpapalain ulit sila. Okay, so ito ngayon ang tanong. Ano ang itinuturo ni Jehovah sa bansang Israel tungkol sa pagsisisi? Ano tinuturo niyo diyan? Ano? Halimbawa, doon naman sa dulo. Sino ba yung nagtataas na yun? Si Brad, Maybelline ba yun? Okay. Maybelline. Nakipagtipan si Jehovah sa mga Israelita.
poprotektahan niya sila at pagpapalain. Pero aalisin niya ang protection na ito kapag nagrebelde sila. Sa Deuteronomio 33, bibigyan sila ng awa at may ibabalik ang kaugnayan niya. Okay, anong organisasyon ni Jehovah yung Israel? Ano ba yung iniutos niya sa mga Israelita? Okay, brother, para makita natin kung bakit kailangan nilang magsisi, no? Brother Mihulyo, please. Nung nakipagtipan si Jehovah sa kanyang bayang Israel, ay nagbigay siya ng mga batas. Sabi niya, kung susundin ninyo yan, mga batas na yan, ay di pagpapalay ko kayo. Pero siyempre, dahil disakda ito mga Israelita, makagawa ito ng pagkakasala. Tulad nga ng pagrebelde, pagbaling sa Diyos. Pero hindi naman natapos lahat doon yung kondisyon ni Jehovah. Kung sila ay manunumbalik, magsisisi sila, uli, tatanggap din sila ni Jehovah. Yun, susundin. Kasi nangako sila na susundin nabigo sila. Pero kailangan nila magsisi. May nakita pa kayong punto dyan? Kung wala na, ating lipatan itong susunod na paragraph. Tingnan natin kung paano si Jehovah kahit na nakagawa ng kasalanan, hindi niya sinusukuan nito na akayin para magsisi. Paragraph 5. Paulit-ulit na nagrebelde kay Jehovah ang mga piniling bayan niya. Bukod sa pagsamba sa mga idolo, gumawa rin sila ng iba pang masasamang bagay. Nagdusa sila dahil dito. Pero hindi sila sinukuan ni Jehovah. Paulit-ulit siyang nagpadala ng mga propeta sa masuwaying bayan niya para akayin sila sa pagsisisi at manumbalik sa kanya. So, tingnan pa natin dito. Sa Ikalawang Hari, 17, 13, 14, ipabasa muna natin dito. Ikalawang Hari, 17, verse 13 at 14. Sino naman kaya, no? Dito naman kaya sa, yun naman, si brother, dito sister Relumbria. Bihira nating matawag itong bata. Matatas naman bumasa ito. Okay. Paulit-ulit na nagbabala si Jehovah sa Israel at Huda sa pamamagitan ng lahat ng propeta at ng bawat lingkod niyang nakakakita ng pangitain. Tigilan na ninyo ang masasamang ginagawa ninyo. Sundin ninyo ang mga utos at tuntunin ko. Ang lahat ng kautosang ibinigay ko sa mga ninuno ninyo at ipinaabot ko sa inyo sa pamamagitan ng mga lingkod kong propeta. Pero hindi sila nakinig at nanatiling matigas ang ulo nila gaya ng mga ninuno nila na hindi na nanampalataya kay Jehovah na kanilang Diyos. Yan, doon sa binasa, paano pinakita ni Jehovah na hindi niya sinukuan ng bayan niya kahit na paulit-ulit gumawa ng mali. Sister Ligasan, Jenny, please. Doon po sa Ikalawang Hari 13:14, binanggit doon na paulit-ulit si Jehovah nagbabala sa kanila. Yamang sila rin po ay paulit-ulit na nagrebelde. Pero si Jehovah, dahil hindi niya sinukuan yung kanyang bayan, paulit-ulit niya silang binabalaan para akayin sila na magsisi at manubalik sa kanya. Ano ba yung mga paulit-ulit nilang ginawang masama na laban kay Jehovah? Kung bakit kailangan nila talaga na... Pero hindi pa rin sila sinukuan ni Jehovah. Ano yung ginawa nilang kasalanan? Mabigat ito kasi nangako sila kay Jehovah na susundin. Ano yun, Sister... doon naman, Sister MJ Abillanosa. Yung pagsamba nila sa mga idolo. Yung hindi sila sumunod kay Jehovah at sumamba sila sa mga idolo. Ayan, at marami pang iba na ginawa sila. So ano nangyari dahil hindi nila sinunod si Jehovah? Ano nangyari, Brother Mike? Nawala po sa kanila yung pagkapala ni Jehovah, tapos nasakop sila ng iba't ibang bansa. Pero nung nagbago sila, nanambalik sila kay Jehovah, pinatawad po sila ni Jehovah. Ayun. Okay, tama, Brother Tom. Makikita nga natin yung kabutihan ni Jehovah kasi hindi niya kaagad sinukuan. Kumbaga, nagpadala siya ng mga propeta para magbabala sa kanila. Kaya makikita natin doon na talagang kahit ang isa ay nakagawa ng mga kasalanan, pwede pa rin silang manumbalik kay Jehovah kung talagang sila ay magsisisi. Ayun, napakaangkop kanina sa pahayag natin yun, di ba? Oo, pakita ng awa at pagpapatawad. Brother Barsibal, please.
makikita natin talagang hindi sinukuhaan ni Jehovah yung bayan niya. Kasi makikita natin dun sa ulat, mula pa sa mga ninuno, makikita natin naging rebelde na paulit-ulit na naging rebelde itong mga Israelitan to. Pero hindi sinukuhaan ni Jehovah kapag nakikita nila na talaga nagsisisi yung kanyang bayan o lingkod. Pinapatawad niya. Ayun, napakamawain, paulit-ulit nagkakasala, paulit-ulit naman siya nagpapadala ng propeta. Kita nyo yung katangian ng Diyos na Jehovah na talagang mapagpatawad at maawain. Tingnan natin kung paano niya ginamit yung mga propeta para akayin yung kanyang bayan na magsisi. Laging nagpapadala si Jehovah ng mga propeta para babalaan at ituwid ang bayan niya. Halimbawa, inutusan ng Diyos si Jeremias na sabihin sa mga Israelita, "Manumbalik ka, o Suwail na Israel, hindi na ako magagalit sa iyo, dahil tapat ako, hindi ako maghihinanakit magpakailanman. Pero aminin mo ang kasalanan mo, dahil nagrebelde ka kay Jehovah." Ipinasabi naman ni Jehovah kay Joel, "Manumbalik kayo ngayon sa akin ng buong puso." Inutusan niya rin si Isaias na sabihin, "Lilisin ninyo ang inyong sarili, alisin ninyo sa paningin ko ang masasama ninyong gawain, tigilan na ninyo ang paggawa ng masama." At ganito naman ang pinasabi niya kay Ezekiel, "Natutuwa ba ako kapag namatay ang masama? Hindi ba mas gusto kong talikuran niya ang kanyang landasin at patuloy siyang mabuhay? Hindi ako natutuwa sa kamatayan ng sinuman. Kaya manumbalik kayo at patuloy mabuhay." Tuwang-tuwa si Jehovah kapag nagsisisi ang mga tao kasi gusto niya silang mabuhay ng walang hanggan. Maliwanag, hindi niya hinihintay na magsisi muna ang mga tao bago siya tumulong. Tingnan natin ang ilang pang halimbawa nito. Okay. So paano ginamit ni Jehovah mga propeta niya para ituro sa bayan niya kung gaano kahalaga ang pagsisisi? Pakita mo ng larawan. Tapos, tingnan natin kung ano yung propeta yung una. Anong sinabi ng propeta yung nasa unahan? Si Joel. Anong sabi niya? Paano ginamit ni Jehovah si propeta Joel para ituro kung gaano kahalaga ang pagsisisi? Isa-isahin natin. Ano sabi ni Joel, mga kapatid? Dito, Sister Irene Tabosa. Pinakita po doon sa Joel 2:12-13 na sinabi ni Jehovah kay Joel, "Manumbalik kayo ngayon sa akin ng buong puso." Yan, okay. Yung si Joel, o yung susunod na propeta? Si Isaias. Ano sabi naman ni Isaias? Si Catherine. Dito na. Si Cathy, please. Inutusan naman po si Isaias na sabihin na, "Linisin niyo ang inyong sarili, alisin ninyo sa paningin ko ang masasama ninyong gawain, tigilan na ninyo ang paggawa ng masama." Ayan, oo. Tignan nyo, gaano kahalaga talaga ang pagsisisi. Halimbawa, kay susunod, si Ezekiel, ano naman sinabi niya? Ano sinabi, Sister CK? "Natutuwa ba ako kapag namatay ang masama? Hindi ba mas gusto kong talikuran niya ang kanyang landasin at patuloy siyang mabuhay? Hindi ako natutuwa sa kamatayan ng sinuman, kaya manumbalik kayo at patuloy na mabuhay." Ayun, gaganda, no? At si Jeremias, ano sabi naman niya? Talagang gusto niya. Doon naman, Sister Lara, please. "Manumbalik ka, o Suwail na Israel, hindi na ako magagalit sa iyo dahil tapat ako. Hindi ako maghihinakit magpakailanman. Pero aminin mo ang kasalanan mo dahil nagrebelde ka kay Jehovah." Yun. Bakit kaya lagi nagpapadala si Jehovah ng propeta? Para ano? Sister, Brother Vince Daulong, doon sa dulo, please. Dahil po tuwang-tuwa si Jehovah kapag nagsisisi yung bawat tao na nagkasala. Kasi gusto nga niya na mabuhay tayo ng walang hanggan. Ayun, gusto niya masaya tayo naglilingkod sa Kanya. Tama yun, Ngayon dito, ano pa yung kapansin-pansin? Hinihintay niya ba na ang isa'y magsisi, sabihin, magbago muna bago niya tulungan? Brother Isi? Kung mapapansin natin, lahat ng pagkakataong ito, halos, ginagawa pa ng Israel yung kasamaan na ginagawa nila kay Jehovah.
Pero sa kabila nun, si Jehovah na yung nauunang magpakita na lumapit sa kanila para maayos yung kaugnayan nila. Kaya talagang napakaganda nung halimbawa ni Jehovah ng pagpapakita ng awa. Ngayon, napansin nyo, kasalukuyan pa rin gumagawa ng masama. Pero tumutulong na si Jehovah. Napakabait ng Diyos na Jehovah. Angkop kanina, talagang maawain siya. So, tingnan natin dito, sa susunod naman na paragraph, yung pangyayari kay Oseas at kay Gomer, yung mag-asawa. Tingnan natin. Tingnan kung ano ang itinuro ni Jehovah sa bayan niya sa pamamagitan ni Propeta Oseas at ng asawa nitong si Gomer. Nangalo niya si Gomer. Pagkatapos, iniwan niya si Oseas at sumama sa ibang lalaki. Imposible na bang magsisi si Gomer? Nakakabasa ng puso si Jehovah at ganito ang pinagawa niya kay Oseas. Mahalin mong muling babaeng iniibig ng ibang lalaki at nangangalo niya. Kung paanong iniibig ni Jehovah ang bayang Israel kahit bumabaling sila sa ibang mga Diyos. Pansinin na kasalukuyan pang nangangalo niya ang asawa ni Oseas. Pero inutusan ni Jehovah si Oseas na maunang lumapit kay Gomer. Patawarin ito at tanggapin ulit bilang asawa. Ginamit ni Jehovah ang halimbawang ito para ipaalam sa bayan ang nararamdaman niya para sa kanila. Kahit na gumagawa pa sila ng malulubhang kasalanan, mahal niya pa rin sila at patuloy siyang gumagawa ng paraan para tulungan silang magsisi at magbago. Ibig sabihin ba nito, kahit kasalukuyang gumagawa ng malubhang kasalanan ng isang tao, tinutulungan na siyang magsisi ni Jehovah, ang tagasuri ng mga puso? Tingnan natin. Okay, so dito ngayon sa paragraph 7, ano ang itinuturo ni Jehovah sa bayan niya gamit ang ulat tungkol kay Propeta Oseas at sa asawa nito? Bakit niya kaya ginamit itong ilustrasyon na ito? Okay, si Sister Centillas muna bago yung Sa ulat tungkol po kay Propeta Oseas at sa kanyang asawa, itinuro po ni Jehovah yung kanyang matinding pagmamahal at habag sa kanyang bayan. Kahit na nagkasala at nagpatuloy sa pangangalo niya si Gomer, inutusan po ni Jehovah si Oseas na patawarin siya at tanggapin muli bilang asawa. Ginamit po ito ni Jehovah bilang simbolo ng kanyang pagmamahal sa Israel na kahit paulit-ulit po silang nagkasala at sumamba sa ibang Diyos, hindi niya po sila sinukuan. Yun, gandang punto, So, ginamit ni Jehovah ang halimbawa nitong mag-asawang ito, Oseas at si Gomer, para ipaalam sa bayan niya, anong gusto niya paalam sa kanila? Para makita nila kung ano ang gustong ipaalam ni Jehovah sa kanila. Bakit niya ginamit itong ilustrasyon na ito, itong pangyari na ito? Natutong nangyari talaga ito, Yeah, Brother Jerry? Ginamit ni Jehovah ngayon halimbawa yan para ipaalam sa kanila na yun din ang nararamdaman niya sa kanila. Na kahit sila ay kasulukuyang gumagawa ng kasalanan, sila ay patuloy pa rin minamahal ni Jehovah. Ayan. O ngayon dito, paano nyo nakikita na si Jehovah ay talaga maawain doon sa mga nagkakasala at kasalukuyan pa nagkakasala? Paano niya pinakita ito kay Oseas? Na para ipakita niya na talagang siya ay maawain. At yun din ang ginawa niya sa bayan niya, Sister, dito naman, si Torres. Mababasa nga po sa reference na handa ang Diyos na tanggaping muli ang kanyang nagkasalang bayan matapos na pagsisihan ang kanyang spiritual na pangangalo niya. Oo, tama nga, Ano pa napansin niya, Brother Pariliaga, please? Makikita natin talagang ibang-iba yung pananaw ni Jehovah sa pananaw ng tao. Kasi kung tayo, nahirapan na tayong magpatawad, mas mahirap magpatawad kung hindi humihingi ng tawad. At mas mahirap magpatawad ng isa pang gumagawa pa ng kasalanan habang sa pagkakataong iyon. Lahat ng iyon, ginagawa ni Gomer nung pagkakataong iyon. Pero dahil nabasa ni Jehovah yung puso ni Gomer, sa isang pagkakataon, inutusan niya ito si Oseas na patawarin si Gomer kahit gumagawa pa siya ng kasalanan. Sa katulad na paraan, ganun din ginawa niya sa Israel. Napakabuti ni Jehovah para akayin niya sa pagsisisi itong Israel kahit sila ay kasalukuyang gumagawa ng kasalanan. Ayun, okay. Tama, Si Jean Louis Strom, nakita punto pang iba. Brother Jean. Doon po sa mga unang paragraph, nakita natin na kapag ka ang bansa Israel ay nakagawa ng kasalanan, tapos
na nahirapan sila kasi pinahirapan sila ng kaaway. Nagsisi sila, lumapit sila kay Jehovah. Pinapatawad sila ni Jehovah. Pero sa puntong ito, mas malalim pa kasi gaya ng naidiin na kasalukuyan pang gumagawa ng pangalo niya o malubhang pagkakasala itong asawa ni Hoshas. Pero inutusan pa ni Jehovah, hindi, tanggapin mo, kunin mo uli asawa mo, patawarin mo at muli mong mahalin. Kaya pinakita lamang kung isipin natin ngayon, baka talagang hindi na natin pamalalaman kung gaano kalalim yung pagpapatawad ni Jehovah. Kasi kung sa normal na tao, baka hindi niya kayang gawin yun. Kasalukuyan nangangalo niya yung asawa mo, tapos papatawarin mo, kukunin mo, ikaw pa mismo yung lalapit at sa ganon ay para magsisi at makuha muli ang iyong asawa. Si Jehovah, ganon niya ipinakita ang kanyang lalim ng pagpapatawad sa bansang Israel na kahit nagkakatuloy kasalukuyan pa sila nagkakasala, handa silang kunin silang muli at patawarin. Kaya makita natin talaga ang napakamaawain ang Diyos na Jehovah. Yun, tingnan mo, kasalukuyang nangangalo nyo, Pero anong pagkakaiba ngayon, nung dumating na si Jesus, mayroong pagbabago na May pagbabago, hindi na ganyan. Brother Esek, magpili. Maganda yung sinasabi ng footnote, no? Iba yung kaso na ito. Halimbawa sa ngayon, hindi na hinihiling ni Jehovah sa asawang pinagkasalahan ng pangangalo niya na manatiling asawa nung nagkasala. Hindi na hinihiling ni Jehovah yun. Bakit? Kasi pinasabi ni Jehovah sa anak niya na ating Panginoon Jesus, doon sa Mateo 5:32, tangi lamang magpapasya yung biktima kung pakikisamahan niya to, kung ito'y nangalo niya, yung pwede niyang diborsyoin ito. Pwede siyang hindi niya tanggapin yun kung pangangalo niya o pwede niya diborsyoin yung kanyang asawa. Ayan, oo. Pwedeng i-divorce, pwede rin patawarin, nasa kanya yon, Pero dito isipin nyo, hindi i-divorce Ano sabi ni Jehovah? Puntahan mo. Isipin mo. So, ngayon, ano ang gustong sabihin nito sa kaugnayan niya sa Israel na si Jehovah at sa Israel? Ano ba yung kaugnayan nitong pangyari ni Gomer at ni Oseas? Oseas at si Gomer. Si Gomer nangalan nyo, So, kanino lumalarawan yung si Gomer? Kasi sabi kanina ni Jeric at dito, kung ano nararamdaman ni Jehovah pagka nakagawa ng kasalanan yung Israel. Pwede na. May kaugnayan dito, Sister Presi. Si Gomer lumalarawan sa bayan ng Diyos na Jehovah na paulit-ulit na nagkakasala. At si Oseas naman, lumalarawan kay Jehovah na tinatanggap niya ng paulit-ulit yung asawa niya na nagkasala. Ayun, di ba? Makikita natin talaga yung pangyari na yan ay parang si Jehovah sa Israel, bansang Israel. Okay, so tingnan natin itong pangalawa na ngayon. Kung paano inaakay ni Jehovah sa pagsisisi ang mga makasalanan. Paragraph 8. Si Cain ang panganay na anak ni Adan at Eva, at minanan niya ang pagiging makasalanan ng mga magulang niya. Sinabi pa ng Biblia tungkol sa kanya, masama ang ginagawa niya. Posibleng iyan ang dahilan kung bakit hindi sinang-ayunan ni Jehovah si Cain at ang handog nito. Imbis na magbago, galit na galit si Cain at ang sama-sama ng loob niya. Ano ang ginawa ni Jehovah? Kinausap niya si Cain. Mabait na ipinaliwanag ni Jehovah sa kanya na kung magbabago siya, pagpapalain siya. At binabalaan niya rin ito na may masamang mangyayari kapag nagpadala ito sa galit. Nakakalungkot, hindi nakinig si Cain. Hindi siya nagpaakay kay Jehovah sa pagsisisi. Nang mangyari ito, tumigil ba si Jehovah na akayin ang ibang makasalanan sa pagsisisi? Hindi. Pabasa natin itong Genesis chapter 4 verse 3 hanggang 7. Dito naman si BJ. Basahin mo ng malinaw PJ Pagkalipas ng ilang panahon, naghandog si Cain kay Jehovah ng mga bagong lupain, ng mga bunga ng lupa. Pero si Abel ay nagdala ng mga panganay ng kanyang kawan kasama ang taba ng mga ito. Sinang-ayunan ni Jehovah si Abel at ang handog nito.
Pero hindi niya sinang-ayunan si Cain at ang handog nito. Kaya galit na galit si Cain at ang sama-sama ng loob niya. Sinabi ni Jehovah kay Cain, bakit galit na galit ka at ang sama-sama ng loob mo? Kung gagawa ka ng mabuti, hindi ba sasang-ayunan kita? Pero kung hindi ka magagawa ng mabuti, ang kasalanan ay nakaabang sa may pinto at gusto ka nitong biktimahin. Pero hahayaan mo bang matalo ka nito? Ayan, tingnan natin yung mga pangyari niyan sa illustration. Pakita natin yung artwork. Tingnan natin dyan, ha? So, describe nga natin paano hinakay ni Jehovah si Cain sa pagsisi. Ano ba yung dala-dala ni Juan dyan? O, ano? Ni Cain, Brother Mejulio Rizal. Ito makikita naman natin yung iba pang antas na pagpapatawa ni Jehovah. Dito, hindi pa nagkakasala. Gagawin pa lang. Katulad na nakikita natin sa larawan na pupuntahan pa lang niya yung kapatid niya. Ay pinayuhan siya ng Diyos na Jehovah. Kaya nga nakatingin siya doon sa likod niya dahil nagsasalita si Jehovah at pinapayuhan siya doon sa kanyang maling gagawin. Pero nakita natin na si Jehovah, binigyan siya ng pagkakataon na magsisi agad. Sabi niya, kung gagawin mo yan, madadala ka ng kasalanan. Pero kung hindi, pagpapalain kita. Pero nakita nga natin yung buong pangyari, dahil to si Cain, ay sama-sama pumaling yung kanyang puso, nagkasala siya. Pero andun pa rin yung pagnanay si Jehovah na magsisi siya. Ayun, mga 100 years old na sila dyan eh. Ganun na. Ngayon, napansin nyo rito, bakit yung handog ni Cain na fruits and vegetables, si Abel naman ay yung hayop, na pinakamaganda. Bakit hindi naman namimili si Jehovah ng kung ano yung hahandog ng isa, pwede naman okay lang yon. Walang kasalanan si Cain doon. Pero bakit hindi tinanggap ni Jehovah yung handog ni Cain? Brother Jonel. Dahil nga nalaman po natin na si Jehovah ay nakakabasa ng puso at binanggit sa unang Juan 3:12 na nakita na ni Jehovah na masama yung mga ginagawa niya. Kaya yung motibo mismo, yun yung nakita ni Jehovah, hindi naman yung dahil sa handog, kung ito ba ay gulay o kaya naman ay pinatabang karne. Ayun, di ba? Napansin niyo yan, So, hindi dahil doon, So, nakita niyo, sabihin, pinilit niya ba ni Jehovah na magsisi ka na? Ganon. Ano nakita natin na hindi pinipilit ni Jehovah na magsisi si Cain? Ano yung salitang ginamit niya dyan? Binasa natin. Nakita mo ba, Joby? Nakita mo ba? Ano yung... Mabait na pinaliwanag niya kay Cain. At sinabi niya doon sa verse 7, kung, yun, ang salitang kung gagawa ka ng mabuti. Ngayon, ganito, sa makatwid, kaya hindi sinang-ayunan ni Jehovah si Cain, yung paglilingkod niya, dahil anong ginagawa niya? Yung clue, yung binanggit kanina, unang 1:3:12, ano yung kasalukuyang ginagawa niya? Kung bakit hindi tinanggap yung kanyang hain. Brother Nolan? Yung binanggit na masama. Kaya yung nakikita ng Diyos ni Jehovah na masamang ginagawa ni Cain, kaya hindi sinang-ayunan ng kanyang mga hain. So sabay niya bang ginagawa yung paghahandog at paggawa ng masama? Kung bakit hindi tinanggap, ano sagot niyo? Oo, hindi. Madali kasi, Ang sagot, Brother Jonel. Kasi po binanggit doon, ginagawa, ibig sabihin, patuluyan yon. So, pwedeng siya ay naglilingkod kay Jehovah, at the same time, gumagawa siya ng masama. Ayun, ganun yun, kaya hindi tinanggap. Hindi dahil sa prutas lang binigay niya, Hindi dahil doon, So, pero nakita niyo dito, Halimbawa, si Cain inakay niya, pero hindi pa rin nakinig, Tumigil na ba si Jehovah ng pag-akay na para magsisi ang isa? Hindi pala effective ito. Wala, iwan ko na hindi pala pwede. Kahit akaya mo ang tao, ganun pala Titigil na ako, ganun ba? Ang pag-akay, tumigil na ba siya?
Brother Mike. Hindi po. Patuloy pa rin pong inaakay ni Jehovah yung iba sa pagsisisi. Ayan, tingnan natin dito kung paano nangyari yan kay Haring David sa paragraph 9. Mahal na mahal ni Jehovah si Haring David. Tinawag pa nga niya itong isang lalaking kalugod-lugod sa puso niya. Pero nakagawa ng malubhang kasalanan si David. Kasama na dito ang pangangalo niya at pagpatay. Ayon sa kautosang Mosaiko, dapat siyang mamatay. Pero hindi hinayaan ni Jehovah na mangyari ito kasi gusto niyang tulungan si David na magsisi. Kahit hindi pa nga nagpapakita ng pagsisisi si David, pinapunta na ni Jehovah si Propeta Nathan sa kanya. Gumamit si Nathan ng isang ilustrasyon na talagang magpapaunawa kay David kung gaano kasama ang ginawa niya. Tumagos ito sa puso ni David at nagsisi siya. Sumulat siya ng isang awit na nagpapakita na talagang nagsisisi siya. Nakatulong ang awit na iyon para mapakilos ang maraming makasalanan na magsisi. Hindi ba nakakatuwang malaman na tinutulungan ni Jehovah si David na magsisi dahil mahal niya ito? Yan, may kaugnayan din kanina kung napakinggan niyo yung pahayag, ano? Itong paragraph 9 na ito. Paano inakay ni Jehovah si David sa pagsisisi? Yeah, dito ba sa Zoom? Meron ba sa Zoom? Okay, wala. Dito naman sa hall. Paano niya inakay si David? Ano ba yung malubhang kasalanan ni David muna? Ano? Para at least makita natin, Sister Carpio, please. Nangalun niya po siya, kinuha niya yung asawa ni Uriah, tapos pinapatay pa niya si Uriah. Ayun, ano? Ang dalawa, mabigat, ano? So, paano inakay ni Jehovah si David sa pagsisi? Paano niya inakay? Anong ginawa niya? No, kasi hindi siya tumitigil sa pag-akay, ano? Sister Ciares, please. Pinadala po ni Jehovah si Propeta Nathan para malaman ni David kung gaano kasama yung ginawa niyang kasalanan at matulungan siyang magsisi. So mababasa natin sa para po na tumagos sa puso ni David ang lahat ng sinabi ni Nathan at talagang nagsisi siya. So maganda pong malaman no, na gustong-gusto ni Jehovah na magsisi tayo dahil pag nagkasala tayo, kahit wala pa tayong ginagawa na nagpapakita na nagsisisi na tayo, tinutulungan na tayo ni Jehovah. So, paano natin makita na dyan, saan natin mababasa sa Biblia na si David ay talagang nagsisi ng gusto? Kumbaga, matindi ang pagsisisi niya. Saan natin mababasa? Brother Mehulio, please. At kung babasahin niyo yun, nakakaantig talaga. Yung awit na 51 at saka yung doon sa ulat ng awit 32 verse 5, makikita natin doon kung yung taimtim na pagsisisi ni David at sinabi niya lahat yun sa Diyos na Jehovah. Ayun, oo. Kung babasahin niyo yun, Sister Raisa, Dihar, please. Maganda rin po yung ginawa ni Jehovah kasi kahit na alam niya na yung kasalanan ni David, hindi niya pinilit na umaamin. Maganda yung ginamit niyang sinatan kasi yung illustration may kinalaman sa pastol na mayaman at saka pastol na mahirap. Nakarelate din si David kasi naging pastol din siya. At nung sinabi ni David na yung parusa doon sa ginawa ng mayamang pastol, kamatayan, at nung sinabi sa kanya ni Nathan na siya pala yun, talagang doon niya nakita na talagang napakalaki ng kasalanan na gawa niya kay Jehovah. Kaya napilitan siyang aminin yun at magsisi. Yun, napaka-effective ng paraan niya, no? Ni Jehovah. Ngayon, sa pahig kanina, ano yung nakita niyo? May basihan ba si Jehovah kung bakit niya inakay si David? Kung bakit siya na lang ang humawak ng kaso sa halip na yung mga hukom sa Israel noon? May nakita ba siyang basihan? Brother Barcibal, please. Kung bakit kailangan pagpakita ng awa? Kasi kung hukuman yung hawak ng kaso, posibleng mapatay si David. Pero yamang si Jehovah ay nakakabasa ng puso ni David. Talagang ipinakita niya na nagsisi si David at pinatawad yung kanyang pagkakasala. Ayun. Ano yung ginawa, Brother Esek? Ano pa yung nakita mo? Tama yun, ano? Ano pa yun? Kasi nakita ni Jehovah na si David mapagpatawad din. Kasi si Saul talagang gusto siyang patayin pero pinatawad mismo ni David. Ayun, yun ang isang basihan niya rin yun. Ano? Nakita kasi tama yun, nakakabasa siya ng puso. Okay? So, meron pa kayo nakita punto dyan? Brother Tom?
At makikita din natin dito yung halimbawa ni David. Si David hindi pa naman nagsisisi. Pero nandun kaagad si Jehovah. Pinadala niya si Nathan para payuhan ito. Kaya makita natin dito talaga yung katangian ni Jehovah na gusto talaga ni Jehovah na yung isa ay magsisi. Ayun. Hindi niya tinitingnan yung bigat ng pagkakasala, yung dami ng kasalanan. Hindi tinitingnan ni Jehovah yun eh. Anong tinitingnan niya? Saan siya nagpo-focus? Kung hindi siya nagpo-focus sa dami o bigat ng kasalanan ng isa, saan siya nagpo-focus? Brother Nolan. Ayon sa pagnag-aralan po natin, kahit maliit, sinliit ng mustasa ng pananampalataya, ay nakikita ng Diyos na Jehovah. Kaya ang Diyos na Jehovah, sa puso mismo tumitingin sa mga lingkod niya. Tama yun, Brother Rizal. Hindi sa dami yung kasalanan eh. Binanggit dito kasi yung sa reference niya, yung kanyang taus-pusong pagsisisi. Yung pagsasabi kay Jehovah ng lahat ng kanyang nagawang pagkakamali. Yan, oo. Kaya napakaganda ng katangian ng Diyos na Jehovah sa atin. Kaya tingnan natin dito ngayon, anong epekto sa atin? Yung pagtitiis at pagpapatawad ni Jehovah. Tingnan natin kung ano dapat maging epekto sa atin. Paragraph 10. Galit si Jehovah sa kasalanan at hindi niya kinukonsinti ang paggawa nito. Pero alam ni Jehovah na ipinanganak tayo lahat na makasalanan at dahil mahal niya tayo, gusto niya tayong tulungan na labanan ng kasalanan. Lagi niyang sinisikap na tulungan kahit pa nga ang pinakamasamang tao na magsisi at mapalapit sa Kanya. Talagang nakakatuwang malaman iyan. Kapag pinag-iisipan natin ang pagtitiis at pagpapatawad ni Jehovah, nagiging determinado tayong manatiling tapat sa Kanya at magsisi agad kapag nakagawa ng kasalanan. Tingnan naman natin ngayon kung ano ang itinuturo ni Jesus sa mga alagad niya tungkol sa pagsisisi. Okay, so dito ngayon sa 10, anong naging epekto sa iyo nang malaman mo ang pagtitiis at pagpapatawad ni Jehovah sa makasalanan ng mga tao? Anong epekto sa iyo? Si Monique, anong epekto sa iyo, Monique? Alam po nating mahal tayo ni Jehovah at gusto niya po tayong matulungan na malabanan na hindi makagawa ng kasalanan. At kung isipin po natin yung pagtitiis at pagpapatawad na ginawa niya, sa lahat ng uri po ng tao, nagiging mas determinado po ako manatiling tapat at kung makagawa man po ng kasalanan ay mahalagang magsisi. Ayun. Okay, Brother Erwin Francisco, please. Dahil nga po sa mga gandang katangian ito ng Diyos na Jehovah, ito pinagbibigay sa akin ng dedication na magpakita din po ng awa sa iba at magpakita po ng pag-ibig sa lahat. So kung tayo nakagawa ng kasalanan, ano dapat natin gawin? Andyan din eh. Ano determinado mong gawin? Ano? Kailan ka magsisisi? Ano sabi dyan eh? Brother, June. Agad-agad dapat kumilos tayo na magsisi at baguhin yung ating maling paggawi. Ayan, okay. Tingnan natin ngayon dito susunod kung ano yung natutunan ng Panginoong Hesus sa awa ni Jehovah. Dito sa susunod na paragraph 11-12. Noong unang siglo CE, dumating ang ipinangakong Mesiyas. Gaya ng binanggit sa naunang artikulo, ginamit ni Jehovah si Juan Bautista at si Jesucristo para ituro sa mga tao kung gaano kahalaga ang pagsisisi. Noong nasa lupa si Jesus, itinuro niya sa mga tagapakinig niya na gustong-gusto ng Ama niya na magpatawad. Ginamit niya ang napakagandang ilustrasyon tungkol sa nawawalang anak. Pinili ng kabataang lalaking iyon na lumaya sa bahay nila at magpakasasa sa kasalanan. Pero nang makapag-isip-isip siya, umuwi siya sa kanila. Ano ang reaksyon ng tatay niya? Sinabi ni Jesus na habang malayo pa, natanaw na siya ng kanyang ama at naawa ito sa kanya. Tumakbo ito at niyakap at hinalikan siya. Hindi na inaasahan ng anak na papatawarin siya ng ama niya. Kaya gusto na lang niyang hilingin na maging trabahador sa bahay nito. Pero pinatawad agad siya ng ama niya. Tinanggap siyang muli sa bahay nito at tinawag pa ngang anak ko. Sinabi ng ama, siya ay nawala at natagpuan. Nung nasa langit pa si Jesus, siguradong paulit-ulit niyang nakita kung paano naging maawain ang ama niya sa mga nagsisising makasalanan. Sa tulong ng ilustrasyon na ito na Jesus, hindi ba lalo nating minamahal o minahal ang maawain nating Ama, si Jehovah? Okay, so dito sa 11-12, pakita natin yung ilustrasyon, ano?
Anong ilustrasyon ang ginamit ni Jesus para ituro sa mga tagapakinig niya na gustong-gustong magpatawad ng ama niya na si Jehovah? Sister Rampi? Itong ama niya may 2 anak, pinamanalan sila. Pero yung panganay nag-stay sa kanya, pero yung isang anak, gusto niyang, ang kayamanan niya, ibigay sa kanya ng tatay niya. Kaya sa pagkakataon ito, naging ang komportable, ang ginawa niyang lahat para mapasaya siya. Pero sa tagal ng panahon, gusto niyang umuwi sa tatay niya. Kasi ang tatay niya, gagawin lang siyang trabahador. Gagawin siyang bastang mapatawad siya sa kanyang kasalanan. Pero ang gusto niya, trabahador lang siya ng tatay niya. Muli siyang tinawag pa nga siya, anak ko, siya ang nawawala at natagpuan ko. Iyon ang sabi niya. Ngayon dyan sa larawan, paano natin makita na si Jehovah gustong-gusto niya na magpatawad? No? Sa turo ni Jesus yan no? Ano napansin nyo? Dito sa Zoom, wala ba? Okay. Sister Sherin, please. Makikita po natin sa picture, hindi na hinintay nung tatay na lumapit pa sa kanya yung anak niya. Malayo pa lang yung anak niya, natanaw niya ito, talagang tumakbo siya, sinalubong niya ito at niyakap niya ito. Paano naman natin nakita na yung prodigal son, time-team yung pagsisisi niya? Paano niyo i-describe yan? Brother Mike, please. Yung anak niya nga po, hindi niya na inisip na papatawarin siya. Inisip niya na nga po na maging trabahador na lang siya. Pero kitang-kita po natin yung pag-ibig talaga ni Jehovah. Nakita niyo yung reaction ng bata, prodigal son, Brother Rizal? Time-team talaga ang pagsisi niya. Nakita natin sa picture, halos hindi makatingin yung anak doon sa ama dahil siguro sa laki ng hiya niya sa tatay niya sa ginawa niya, halos hindi siya makatingin at yun ay isang expression yun ng talagang sising-sisi siya. Ayan. Okay. Ngayon, okay, nakita natin yung ama, malayo pa yung anak na gumawa ng kasalanan, talagang sinalubong na niya. Anong natutunan natin mga elder diyan sa ama? Halimbawa, nakikita na nating dumadalo yung natiwalag. Kumaga, tiwalag yan Nakita na natin, dumadalo. Kailangan pa ba nating sabihin sa kanya na sumulat ka muna, mag-request ka for reinstatement. Ayun dyan. Brother June. Tulad nung ama, dapat salubungin natin o tanggapin na natin siya, tulungan na natin. Kahit sa maliit na pagpapakita ng pagkilos, ay dapat maging kumilos agad din ang mga matatanda tungkol na matulungan yung kapatid na yon. Ayun, huwag nang pahirapan yung kapatid na paano. Brother Rizal, nakita pang punto dyan? Pagka dumadalo na kasi yung isa na dating natiwalag, expression yun na gusto na niyang manumbalik. Kaya kung siya pumasok sa Kingdom Mall, wala namang ibang tutulong sa kanya kundi yung mga elder. Hindi naman siya kaya tulungan ng mga publisher. Kaya yung mga elder automatic na gagawa agad ng hakbang para tulungan yung kapatid. Ayun. Yung pangyayari na yung mga kapatid, anong epekto sa atin nang malaman natin na napakamawain pala ni Jehovah? Anong dapat na maging epekto natin ito sa kanya, kay Jehovah? Sister Vasquez. Lalo po ako napapalapit sa Diyos na Jehovah kasi nakita ko nga yung pagiging mapagmahal niya at maawain at mapagpatawad sa mga taong nakakagawa ng pagkakamali. So kung meron mang magkamali din sa akin, dapat maging ganun din ako. Ayun, oo. Hindi rin tayo patatawarin kung hindi tayo magpapatawad sa ating kapwa. Ganun yun. Okay, so baka kulangin ako dito. Paragraph 13 at 14, tingnan natin pa dito. Maraming natutuhan si Apostol Pedro kay Jesus tungkol sa pagsisisi at pagpapatawad. Maraming naging pagkakamali si Pedro at paulit-ulit siyang pinatawad ni Jesus. Halimbawa, nang ikaila ni Pedro ang Panginoon niya ng 3 beses, binagabag na siya ng konsensya niya at lungkot na lungkot. Pero nang buhay muli si Jesus, nagpakita siya kay Pedro para kausapin ito ng silalang. Alam ni Jesus na nagsisisi si Pedro sa nagawa nito at gusto niyang ipaalam dito na napatawad niya na ito.
Alam na alam ni Pedro ang pakiramdam ng nagsisisi at napatawad. Kaya may tuturo niya iyon sa iba. Pagkatapos ng kapistahan ng Pentecostes, nagsalita si Pedro sa harap ng isang grupo ng mga di sumasampalatayang Hudyo at sinabing may kasalanan sila at pagkamatay ng Mesiyas, pero mabait niyang sinabi sa kanila, magsisi kayo at manumbalik para mapatawad ang inyong mga kasalanan para dumating ang mga panahon ng pagpapaginhawa mula mismo kay Jehova. Ipinakita ni Pedro na kung talagang nagsisisi ang isang makasalanan, manunumbalik siya, babaguhin niya ang kaisipan at mga ginawa niya, at gagawin na ang mga bagay na nagpapasaya sa Diyos. Ipinakita rin ng apostol na papawiin ni Jehova ang mga kasalanan nila at lubusang papatawarin na parabang binubura ito. At pagkalipas ng maraming taon, sinabi ni Pedro sa mga Kristiyano, matiisin sa inyo dahil hindi niya gustong mapuksa ang sinuman kundi gusto niya na ang lahat ay magsisi. Nakapagpapatibay malaman na kapag nakagawa tayo ng kasalanan, pwede tayong mapatawad ni Jehova kahit pa nga malubha ito. Salamat. Dito ngayon tayo sa 13. Anong natutuhan ni Apostol Pedro tungkol sa pagsisi at anong tinuturo niya sa iba tungkol dito? Ano natutunan ni Apostol Pedro muna doon sa pagsisisi? Ano ba yung nagawa niyang mabigat na kasalanan? Yun muna para at least makita natin. Brother Mike. Sige, Mike. Si Pedro po, siya mismo naranasan niya yung talagang pagsisisi. Kasi nung nagawa niyang pagkakamali, kinailan niya po 3 beses si Panginoong Hesus. Oo nga, no? Oo, tama. Ano? So, alam niyo, si Pedro, doon talaga, si Jesus na private reproof niya, si Pedro. Mayroon tayong publication na gano'n eh. Hindi sinabing private, pero nagkatitigan sila at nagsisi si Pedro. Kasi nasa second floor si Jesus Christ. Si Pedro naman, nung ipagkaila niya, nagkatitigan sila. Ayun, na private reproof. Private reproof. Ano? Gano'n nangyari sa kanya. So, ngayon, dito, anong tinuturo niya sa iba tungkol dito? Kasi pinatawad siya eh. Pakita yung larawan, please. Ayan. Gabi yan eh. Kaya madilim doon sa kabila, no? O anong ginawa nung, siyempre na public reproof, nagdalamhati talaga siya. O yung nasa larawan, ano na nakita nyo, sumusunod. Kasi nagsisi na siya eh. Anong nagpapakita na pinatawad si Pedro dyan? Brother Rizal. Kung analyze natin yung kasalanan ni Pedro, malubha talaga. Kumbaga, parang walang kapatawaran yun. Pero, napansin natin, nung si Jesus Christ binuhay muli, isa siya sa unang pinuntahan niya. Ay indication yun na si Jesus ay hindi siya inaring masama, kundi siya ay pinatawad. Nakita niya kasi si Jehovah, pagpatawad rin. Kaya si Jesus, may ganun ding uri ng katangian na magiging mapagpatawad. At pinapakita niya yan, hindi lang sa salita, kundi talaga sa action. Pinuntahan niya agad sito, buhay siya muli. At binigyan pa nga siya ng maraming atas. Ayun, oo, talagang pinatawad siya, no? Napakabilis ng reproof niya, no? 3 days lang ngayon. Nabalik na kagad. Okay. Ngayon, tingnan natin dito mga kapatid, ano? Ano pa napansin niyo dyan mga kapatid, ano? Anong natutunan ni Pedro? Diyan, anong natutunan niya? Dahil siya ay pinatawad, paano ngayon siya magpayo sa mga taong nakagawa rin ng mabigat na kasalanan? Paano siya nagpayo, Brother Rizal? Mahusay kasi magturo yung isa na naka-experience na ng mga ganung bagay. Nagiging mas totoo yung turo niya. At naranasan ni Pedro yung ganung pagsisisi, yung pagpapatawad siya. Kaya ganun din ang ginawa niya doon sa ulat ng gawa. Alam niya, nagkasala rin ng matindi yung mga kababayan niya dahil pinapatay nila si Jesus. Pero sa halip na sumbatan sila, sinabi niya, manumbalik kayo, magsisi. At nang mapawi yung inyong kasalanan. Yung salita palang mapawi dati, ang translation nun, ay mabura.
Parang yung lapis, na pag binura mo, tuluyang nawawala yung tinta. Ganun ang gustong mangyari ni Jehovah. Buburahin ni Jehovah yung kasalanan nila kung manunumbalik sila kay Jehovah. Yun. Paano kaya ang pagsasalita ni Pedro nung siya nagpapayo na manumbalik na sila o magsisi? Matapang ba o mabait? Sinigawan ba niya o Brother Isi? May pag-ibig. Nagpiplead siya doon sa mga tao, magsisi na kayo. Hindi niya matapang na inuutusan sila kasi yan yung nakasulat, magsisi kayo. Hindi ganun. Kasi nakaramdam siya ng awa mula kay Jehovah. Actually, yung susing teksto natin o yung temang teksto natin, siya yung nagsulat nun. Dahil alam niya na yung awa ni Jehovah, yung pagiging matiisin ni Jehovah, yun yung nagpangyari para makabalik siya sa kanya. Yun. Mabait din. Parang si Jehovah, nung pinapayo niya si Cain, mabait niyan sinasabi yon. Hindi matapang, kundi mabait, mapagmahal. Okay, lipatan na natin itong susunod, 15-16. Napakaraming ginawang masama si Saul ng Tarso, kaya kailangan niya magsisi at mapatawad. Malupit niyang pinag-uusig ang mga minamahal na mga tagasunod ni Kristo. Posibleng iniisip ng karamihan sa mga Kristiyano noon na wala ng pag-asang magbago si Saul, pero ibang-iba ang tingin sa kanya nang binuhay muling si Jesus. Nakita niya na ng ama niyang ang magagandang katangian ni Saul. Sinabi ni Jesus, ang taong ito ay pinili ko. Gumamit pa nga na si Jesus ng himala para akayin si Saul sa pagsisisi. Nang maging Kristiyano na si Saul at makilala bilang si Apostol Pablo, madalas niyang sabihin na talagang nagpapasalamat siya sa ipinakitang kabaitan at awa sa kanya. Sinabi ni Apostol Pablo, sinisikap kang akayin ng Diyos sa pagsisisi dahil sa kabaitan niya. Nang mabalitaan ni Pablo na magkaroon ng problema tungkol sa imoralidad ng kongregasyon sa Korinto, paano niya ito inasikaso? Kapag pinag-aaralan natin ang ulat na ito, marami tayong matututuhan tungkol sa pag-ibig at pagdidisiplina ni Jehovah. Matututuhan din natin kung paano tayo magiging maawain gaya ni Jehovah. At talakayin natin iyan ng detalyado sa susunod na artikulo. Okay, maraming salamat Brother Bong sa inyong malinaw at naunawa namin na pagbasa ninyo, no? So dito sa 15-16, babasa natin ang 1 Timothy chapter 1 verse 12 hanggang 15. Si Kwan naman, si yung bata naman, sige. Si Bart. Nagpapasalamat ako kay Kristo Jesus na ating Panginoon na nagbigay ng lakas sa akin dahil itinuring niya akong tapat nang atasan niya ako sa isang banal na gawain. Kahit na dati akong mumusong, manguusig, at walang galang, pero pinagkitaan ako ng awa dahil ginawa ko ang mga iyon sa kawalang alam at kawalan ng pananampalataya. At nag-uumapaw ang walang kapantay na kabaitan na ipinakita sa akin ng ating Panginoon. At tumanggap din ako ng pananampalataya at pag-ibig mula kay Kristo Jesus. Ang pananalitang ito ay mapananaligan at talagang dapat paniwalaan. Si Kristo Jesus ay dumating sa mundo para iligtas sa mga makasalanan. At ako ang pinakamakasalanan sa mga ito. Ayun, bigat ng kasalanan niya, no? Paano natuto si Pablo tungkol sa pagpapatawad? Kasi mabigat yung kasalanan niya, pero pinatawad siya, Ano nga pala, kasi si Jehovah, ginagamit niyang propeta para akayin sa pagsisisi, Dito, sinong ginamit ni Jehovah para akayin si Pablo na magsisi? Although sa pamamagitan ng himala, pero sino ginamit niya? Si Brother Roy. Sino ginamit ni Jehovah? Maganda ang pagkala dito ni Apostol ni Pedro. Yan, kasi binanggit dito na talagang nagpasalamat siya kay Jehovah mismo. Yun mismo ang nadama niya, bukal sa puso niya yun, pagkamawain ni Jehovah. At pagkatapos, ipinakita niya rito yung kanyang mga pagkakamali at inamin niya rin mismo. Na sabi niya nga rito, kahit na dati akong mumumusong, manguusig at walang galang, pinagpakitaan pa rin ako ni Jehovah ng awa. Damang-daman niya yun Kumbaga yung pag-ibig niya talaga kay Jehovah din at pagsisisi, nakikita natin dito. At pagkatapos, sabi niya sa 14, at nag-uumapaw ang walang kapantay na kabaitan na ipinakita sa akin ni Jehovah. At bandang huli, inamin din ni Pablo sa pinakadulo, ang ganda, pagkaamin niya. Sabi niya, ang pananalitang ito ay mapanaligan. Si Kristo Jesus ay dumating sa mundo para iligtas ang makasalanan. Inamin ni Pablo ako ang pinakamakasalanan sa mga ito. Kaya talagang sising-sisi si Pablo.
At inamin niya talaga na talagang maawain din si Jehovah talaga. Ano ba yung kasalanan ni Pablo? Sige, pero pinatawad pa rin siya. Ano ba yung kasalanan niya? Mabigat na kasalanan niya. Anong ginawa niya sa mga lingkod ni Jehovah? Sige, Brother Isi. Pinag-uusig niya sila hanggang sa puntong pinagpapatay yung iba. Oo nga, kinakaladkad niya mula sa bahay, papalabas, Pero ang ginamit ni Jehovah, ang Panginoong Isus, sa pagitan ng himala. Ayun. Kaya sabi ni Isus na binasa kanina, sa gawa, hindi nabasa, pero nadyan. Bakit mo ko inuusig? Ayun, si Isus yung nagsasalita. So yun, nagsisi siya. So ngayon, tingnan natin ngayon, sa susunod, anong tatalakay natin? Ayun naman, si Brother Gab. Sa susunod na artikulo, matutuhan din natin kung paano tayo magiging maawain gaya ni Jehovah. Ayan, okay, good. So, sa kabuuan mga kapatid, ano natutunan natin dito? Anong gusto ni Jehovah talaga para sa ating lahat? Brother Rizal. Gusto ni Jehovah na yun, na tayo ay kanyang patatawarin kung nakakagawa tayo ng mga pagkakasala. At sa bahagi naman natin, maging determinado naman tayong wag nang gumawa ng kasalanan at sa ganun, pahalagahan natin yung pag-ibig ni Jehovah. Ayun, tama, Pero hindi naman dahil mabait si Jehovah, paulit-ulit na tayong gagawa ng kasalanan. Hindi naman ganon. Hindi naman dapat ganoon. So nakita natin dito kung anong uri ng Diyos Jehovah, mapagpatawad. Gustong-gusto niya talagang patawarin ang bawat isa na nagkasala. At lahat naman tayo ay nakagawa ng kasalanan sa araw-araw. Kaya kinakailangan natin talaga na humingi ng tawad everyday kay Jehovah. At pag humingi tayo ng tawad, napatawarin tayo, dapat matuto rin tayo magpatawad sa ating kapwa, kapananampalataya. So, dito nagtatapos ang ating talakayan, mga kapatid, mga kaibigan. So, ngayon, ating isasara ang ating pagpupulong. Pero bago natin awitin ito, nais ba nating pasalamatan ng bawat isa, maging yung mga nasa Zoom, pagdalo nila. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa pagpupulong ng mga saksi ni Jehovah. So, awitin na natin ang huling awit, closing prayer. Si Brother Mendoza mamaya, awit bilang 33 muna. Ihagis mo kay Jehovah ang iyong pasanin. Okay? Tapos sa closing prayer, Brother Eugene Mendoza.